Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kaninuno. Itago na lang natin ang pangalan niya bilang Ruben. Taong 1998. Bindoy Negros Oriental. Magandang araw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruben. Ito pala ang aking karanasan patungkol sa mundo ng kababalaghan. Marami na pong kwentong karaniwan na tinatawag nating kababalaghan ang narinig ko sa mga kaibigan, magulang at mga kapamilya tungkol sa mga aswang, multo, engkanto, mga kulto, agimat, at marami pang iba. Pero sa palagay ko, madalas dahil lang yon sa ating malawak at malikot na kaisipan. O di kaya naman, mga kwento ng ating mga ninuno na hanggang sa ngayon, nananatiling buhay sa atin ang mga kwento. Pero, ang pinagtataka ko, bakit walang ebidensya? Puro lamang teorya. Ito lang ay nananatiling palaisipan ni walang matibay na pagpapaliwanag na mula sa siyensya. Ang pananaw ko po noon sa lahat ng bagay na iyan ay walang katotohanan. Subalit dumating ang panahon na nagkaroon ako ng kakaibang karanasan na naging dahilan upang mabuksan ang aking paniniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Ito ay nagmula noong madalas akong managinip ng kapaligiran. Mapayapa at napakaganda. Parang isang paraiso. Tapos, meron din akong naririnig na mga bulong. Tinatawag ang pangalan ko. Hele na parang kumakantang anghel mula sa kalangitan. Madalas ko itong nararanasan. Hanggang isang gabi, na naginip ako ng isang malaking tao. Hindi ko masyadong maaninag ang muka dahil sa sobrang liwanag, pero alam kong babae siya. Nakatitig sa akin at meron siyang binibigkas. Batay sa itsura niya, tanggapin ko daw yung ibinibigay niya. Pero bigla naman akong nagising. Sa isip ko, ano kaya yun? Gusto ko sanang bumalik sa pagtulog pero hindi ko na nagawa. Dulot ng kaba at pagtataka kung bakit kaya ako nagkakaroon ng mga kakaibang panaginip. Naikwento ko ito sa mama ko pero sabi niya lang, dulot lang yon ng stress. Kaya kung ano-ano ang napapaginipan at naiisip ko. Hanggang sa dumating na naman ang isang araw. Habang namamalengke kami ng kapatid ko, biglang may lumapit sa amin. Babae. Tumitig siya sa mukha ko. Kakaiba ang mata ng babaeng ito. Pansin kong baliktad ang imahe ko sa kanyang mga mata. Nung mapansin ko yon, bigla siyang nasindak. Halatang natakot siya. Sabay biglang lumayo sa amin. Napailing na lang ako matapos nun. Ang sinabi ko na lang sa sarili ko, baka baliw. Kaagad naman nagtanong yung kapatid ko kung sino ba yung ale. Sagot ko naman sa kanya, wag na lang pansinin kasi baka hindi matino ang pag-iisip. Makalipas pa ng isang buwan,
Matapos ng pangyayari na yon, bigla akong nagkasakit. Halos 2 linggo akong nilagnat. Kaya napagpasya na ng mga magulang ko na ipatingin ako sa doktor. Pero normal naman ang lahat ng results. Kaya ang sabi ng doktor ay magpahinga lang daw ako. Lumipas pa ang 3 linggo. Hindi pa rin ako gumagaling. At mas lumala pa yung sakit ko kasi kinukumbulsyon na rin ako. At kung ano-ano daw ang binibigkas ko sa tuwing ako'y natutulog. Sinubukan uli ng mga magulang ko na ipatingin ako sa doktor. Subalit, karaniwang gamot lang ang ibinigay sa akin. At wala itong bisa. Dito na nagkaroon ng kutob ang tatay ko na baka hindi lang pisikal ang sakit ko. Kaya kahit hindi naniniwala ang tatay ko, napilitan siyang lumapit sa isang espiritista. Pero ganun pa din. Normal naman daw. Walang kumukulam o anong bagay na gumagambala sa akin. Wala pa rin. Hindi pa rin ako gumaling. Labis naming ikinabahala ito ng mga magulang ko. Mabuti na lang, merong nakapagpayo sa aking mga magulang. Nadalhin daw ako sa lugar ng Ayongon. Isa itong lungsod sa Negros. At sa bandang kanluran ang lungsod na iyon. Doon daw matatagpuan ang magaling na manggagamot. Doon daw ako ipatingin para makasigurado. At wag na daw dyan sa mga hindi kilalang espiritista. Hindi kilala ng mga magulang ko yung sinasabi nila. Pero ganun pa man, pinagkatiwalaan na lang ng mga magulang ko. Dahil nawawalan na rin kasi kami ng pag-asa. Kaya dali-dali na kaming naganda paalis at nagtungo sa lugar ng Ayongon. Ang kinamangha namin, paparating pa lang kami, alam na daw ng manggagamot. Naramdaman niya daw. Maraming tao ang naroon sa loob ng bahay para magpagamot din. Pero lahat ng tao ay pinalabas at isinarado ang pinto. Doon kami nagtungo sa kwarto ng manggagamot kasama ang mama at papa ko. Tinignan lang ako ng manggagamot. Tapos, hinawakan niya yung noo ko at nagwika ng, "Anak niyo ba to? Kailangan siyang pabantayan. Merong kakaiba sa kanya. Ramdam kong hindi kayo naniniwala. Pero ganun pa man, merong baon ang katawan niya. Isang bagay na ipinagkaloob sa kanya. Maaring isang uri ng buto o anumang bagay na galing sa ibang elemento. Mas kilala yon bilang baon ng mutya. Nakabaon yon sa pagitan ng 2 mata niya. Pero ang pinagtataka ko, hindi naman kayo naniniwala sa ganon. Saka, bata pa siya. Saan niya kaya nakuha ito?" Kaagad namang tanong ng nanay ko kung ano ang mangyayari sa akin. "Huwag kayong mag-alala. Ang nangyayari sa katawan niya ngayon ay nagbibigay daan sa kabilang dimensyon. Maaring hindi niya makayanan sa ngayon. Pero mga ilang araw lang, gagaling siya.
Paalala ko sa inyo, huwag niyong isasawalang bahala ang bagay na ito. Maaring galing ito sa masama o mabuti. Kaya pwede siyang mapahamak kapag nagkataon. Matapos nun, iniyipan ako sa bumbunan ng manggagamot. At meron din siyang ibinulong sa aking mga salita, pero hindi ko maintindihan. May ibinigay siyang maliit na piraso ng papel. May salitang nakasulat doon. Maiksi lang. Mga salita na hindi ko pa nababasa buong buhay ko. Ito daw ay Latin at palagi ko lang daw ilagay sa aking bulsa. Nung pauwi naman na kami, hindi pa rin naniniwala ang mama at papa ko. Literal kasi na hindi kami interesado sa mga ganong usapin. Pero no choice na lang sila, kundi ang magtiwala sa manggagamot. Pagkadating namin sa bahay, gumaan ang pakiramdam ko. Nakakain ako at nakatulog ng maayos. Takang-taka yung mga magulang ko kasi kinabukasan, maaga akong nagising para pumasok sa eskwelahan. Nagtinginan silang dalawa kasi hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Nasa ika-6 na baitang ako ng mga panahong ito. At magmula ng araw na gumaling ako, lumipas ang linggo, buwan at taon, hanggang sa makarating ako ng second year high school, hindi na ako nakaramdam ng kakaiba. Hanggang sa sumapit ang isang araw, kasama ko ang kapatid ko. Habang pauwi kami galing eskwelahan, dakong hapon, kinakain na ng dilim ang liwanag, kasagsagan ng ulan. Binabaybay namin ang madulas na pilapil sa gitna ng malawak na palayan na napapaligiran ng malalaking puno. Halos walang bahay doon. Magkakalayo. Talagang todo ingat kami kasi ang lalim ng gilid ng pilapil. At kung sakaling madudulas ka, siguradong lubog sa putek ang aabutin mo. Maya-maya pa, meron akong napansin na nakaharang sa daraanan namin. Hindi ko masyadong makita. Gawa ng madilim at umuulan pa. Pero habang papalapit kami ng kapatid ko, nakakaramdam na ako ng takot kasi kakaiba yung itsura. Natataklo ba ng maraming damo? Parang basang kugon na gumagalaw pa. Hindi ko mawari kung ano yon. Natatakot man, kailangan naming dumiretso kasi wala naman kaming ibang pwedeng daanan. Ang plano ko, lalagpasan lang sana namin yon, pero nung mas malapit na kami, halos isang dipa na lang ang pagitan. Parang sasabog yung ulo ko sa sobrang takot. At yung kapatid ko, nakatago na sa likuran ko at nakayakap. Saksing buhay kami doon. Kitang-kita ng dalawang mga mata namin ang isang elemento na hindi ko pa nakikita magmula pagkabata ko. Manipes ang pisngi at napakaraming balahibo na para bang dahon ng palay. Ang posisyon niya, nakadapa. Nakausli ang dalawang siko paitaas at
Ang ulo niya ay nakayuko. Literal na parang isang gagamba. Dahan-dahan itong tumitingala. At nung nakita ko yung mata, kulay dilaw. At may maliit na tuldok na nakatitig sa aking mata. Gusto ko sanang sumigaw at tumakbo pero hindi ko magawa. Nakatayo lang kami sa harapan nun. Maya-maya pa, nagsalita ito habang tumatawa na parang kuliglig. Bakit ka natatakot? Huh? Bakit ka natatakot? Mag-iingat ka. Matapos nun, bigla na lang nawala yung nilalang. Habang yung mama ko naman, nagsisisigaw doon sa dulo ng pilapil. Paglapit niya sa amin, pinagalitan kami kasi bakit hindi daw kami tumakbo? At nagpabasa pa talaga sa ulan. Akala ko nakita ni mama yung nilalang. Pero hindi. Kaagad naman naming sinabi ng kapatid ko yung pangyayari. Pero hindi sila naniwala. Gutom lang daw yun. Pero, oo nga naman, di ba? Sino nga ba naman ang maniniwala sa ganong klaseng engkwentro? Lalong-lalo pa sa pamilya namin. Makalipas uli ng ilang buwan, paulit-ulit nang nagpapakita sa akin yung elemento. Pero ang pinagtataka ko ngayon, ako na lang ang nakakakita sa kanya. Hindi na siya nakikita ng kapatid ko. Hanggang sa nasanay na lang din ako kasi hindi naman ito nananakit. Kaya hinayaan ko na lang. Isang hapon, habang reses namin, nakita ko si Manong sa kanto ng paaralan. Yung nanggamot sa akin. Mabilis lang kaming nakapag-usap. Ayon sa kanya, kailangan ko daw siyang puntahan sa bahay niya. Kasi meron siyang importanteng sasabihin sa akin. Pero bago daw ako pumunta, siguraduhin ko daw na magpapaalam ako sa mga magulang ko. Araw naman ng Sabado, walang pasok. Nagkataong merong kaming proyekto na kailangang tapusin. Ang sabi ko kay mama at papa, pupunta ako sa bahay ng kaklase ko para tapusin yon. Pumayag naman sila. Basta ang kondisyon, wag lang daw ako magpapagabi. Maniwala man kayo sa hindi, wala naman talaga akong plano na pumunta sa bahay nung manggagamot. Pero nung papunta na ako sa bahay ng kaklase ko, nakita ko na naman yung nilalang. Pero ngayon, kulay berde siya. Lalagpasan ko dapat yon nang bigla siyang nagwika ng, Alam kong natatakot ka. Pero hindi naman ako aswang. At hindi din ako pumapatay. Isa akong klase ng duwende. Pero iba ang sukat ko sa kanila. Mas malaki. Maraming uri ng duwende. Merong maliit. At meron din namang malaki. Nag-iiba ang kulay ko. Depende sa nararamdaman ko. Kapag galit, kulay pula. Kapag itim, ibig sabihin merong kalaban. Pero madalas, kulay berde na parang isang damo. Ganyan kapag payapa
at masaya ang kapaligiran. Mautal-utal akong sumagot sa kanya kung bakit ba siya palaging nagpapakita sa akin. Pero, kagaya ng palaging nangyayari, bigla na naman siyang naglaho. At sa kadahilan ng ito, hindi ako mapalagay. Ang daming tanong sa isip ko na kailangan ng kasagutan. Hindi ako naniniwala sa mga sinabi ni Manong pero dahil siya na lang ang alam kong pwedeng makasagot sa mga tanong ko, kaya dali-dali na akong pumunta sa kanya. Tanghali na nang dumating ako sa bahay ni Manong. Nasa bakuran siya, nakaupo at humihit-hit ng tabako. Manong, magandang umaga po. Oh, Ruben! Salamat at pinaunlakan mo ang alok ko. Halika, halika. Doon tayo maupo sa kamalig. Nga pala, may gumagambala ba sa'yo? Opo, Manong eh. Parang halimaw po. Doon sa pilapil. Halimaw? Ano namang itsura nung halimaw na yon? Katamtaman po ang laki. Tapos, may mga balahibo po siya na parang damo. Nag-iiba-iba po ang kulay niya. Ah, isang biyo? Po? Biyo? Ano po yung biyo, Manong? Isang klase ng duwende. Pero iba ang sukat niya. Hindi siya ganun kaliit. Mas malaki ang lahi nila. May katangian itong manlinlang at malalakas ang biyo. Pero hindi naman sila nananakit ng tao. Sadyang mapaglaro lang talaga sila. At ang lagi nilang pinaglalaruan ay mga tao. Manong, ang hirap pong isipin eh. Bakit po sa akin nangyayari to? Ang dami naman pong tao ah. Bakit sa akin pa po? Mabuting bata naman po ako ah. Alam mo, Ruben, lahat ng bagay, merong dahilan. Siguro, dahil hindi naniniwala ang pamilya mo at pati na rin ikaw. Gusto kang turuan na buksan ang paniniwala mo sa kabilang dimensyon. Bakit po ako na lang ang nakakakita sa kanya? Dati po, 2 kami ng kapatid ko eh. Ngayon po ako na lang. Nakahawak sa'yo yung kapatid mo, no? Nung oras na nakita niya rin yung biyo. Ganun talaga. Dahil ikaw ang may katangian. Kung sino mang hahawak sa'yo, ay mababahagian mo ng lakas. Kaya nakita din siya ng kapatid mo. Pero, bakit nga po ako? Bakit po kailangan mangyari sa akin to, Manong? Mabait naman po ako eh. Siguro nga, dahil maraming tao ang hindi naniniwala sa ganitong usapin, lalo na buong pamilya mo pa. Ginamit ka siguro bilang instrumento upang ibahagi ang karanasan mo sa iba para maniwala din sila at irespeto ang kabilang dimensyon. Maaring ang nagbigay sa iyo niyan ay mataas na uri ng nilalang. Maaring sugo ng Panginoon, engkanto, o masamang elemento. Marami pang taglay na lakas ang iyong kakayahan. Miski ako nagulat nang makita kita. Kaya kailangan mo ng proteksyon. Eto, yung mga nakasulat sa papel, kailangan mong kabisaduhin. Bilang dagdag proteksyon mo. Darating at darating ang pagkakataon
nasusubukan ka pa ng iba pang elemento. Dahil dyan sa kakayahan mo. Nauna lang ang biyo. Pero sa susunod, hindi na natin alam kung ano. Mag-iingat ka, Ruben. Lalong-lalo na sa mga engkanto. Bibihira lang ang nabibigyan ng katangian mo. Mahirap man itong tanggapin sa ngayon. Maiintindihan mo rin yan. Maging ang sensya, hindi maipaliwanag ang katangian mo sa ngayon. Kaya siguro sa likod ng mga pag-aaral, merong mga ginagamit na tao bilang instrumento upang ating makita at maintindihan ang mga bagay na hindi karaniwan sa ating mundong ginagalawan. Sige na, Ruben. Umuwi ka na. Ilang oras na pala tayong nag-uusap. Yung papel na ibinigay ko sa'yo, iingatan mo yan, ha? Huwag mong kakalimutan na kabisaduhin. Mag-iingat ka. Pagkaalis ko sa lugar ni Manong, narinig ko na naman yung boses ng biyo. Nanghihingi siya ng pasensya dahil walang pahintulot siyang sumama sa akin. Mabilis ko lang narinig yon. Tapos, nawala na naman. Habang pauwi, litong-lito pa rin ako. Parang nasisiraan ako ng isip. Sino ba naman kasing mag-aakala na merong ganito? Alam kong walang maniniwala sa akin. Kaya sinarili ko na lang. Nung malapit na ako sa bahay, nakita ko agad ang mama at papa ko. Inaantay na nila ako. Wala akong binanggit na kahit ano sa kanila. Natatakot kasi ako na baka isipin nila nababaliw na. Kaya pagtapos naming kumain, dumiretso na ako sa pagtulog. Pero maya-maya pa, pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, nagising ako kasi merong sitset ng sitset. Kapag tinitignan ko, wala naman. Tulog lang ang magulang ko at mga kapatid ko. Yung bahay kasi namin, bahay probinsya lang. Nakaangat ng isang palapag, tapos sa ilalim nun, kulungan ng mga manok. At yung mga bintana namin, kurtina lang ang pangharang. Tapos sa labas ng bahay, merong maliit na kubo na nasa ilalim ng talisay. Yung bakura namin, may mga tanim ng gumamela at napapaluputan ng ampalaya. At yung buong paligid doon, doon mo na makikita ang malawak na palayan. Nung pabalik na ako sa pagtulog, meron na namang sumisitset. Pero ngayon, may kasunod na bulong. Ang sabi niya, hayaan ko na lang daw. Kasi hindi naman daw makakalapit yung elemento. Relax lang mga kaninuno. Upload din natin kaagad yung susunod na parte ng istorya. Nga pala, pasensya na kasi hindi pulido yung pagkakanarrate ko ngayon at matagal talaga ako kapag maglabas ng uploads. Kasi sobrang sakit ng ng lalamunan. Meron yata akong beke. Kaya hindi tayo makapagtodo ng uploads at record. Kaya sana maintindihan yung lahat. Once na maging okay na ako, babalik ako sa daily uploads ulit. Pero ngayon, pasensya na, sana maintindihan nyo. Simpleng tanong para sa video na ito. Ano kaya sa palagay nyo yung nangyari kay Ruben? Comment lang ng comment mga kaninuno. Kayo nang bahalang humusga. Shoutout pala para sa top 3 comments na ito. Shoutout kay Yana Taduran,
Carlo Datul, at sa aking admin na si Pretty Momshi. Maraming salamat mga kaninuno. Shoutout din sa top 5 na pinakaunang nag-comment sa upload natin. Shoutout kay Jennifer Navea, Burnok, Clarence Brown, Delicious Pinoy Cooking, at John Lutang. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mga kaninuno. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo ang kwento. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa muli. Bye!